BBM versus Martin, sasabog na. Martin Romualdez pinatatahimik na muna ni Claire Castro. Naku po, mga kabibig, eto Naku, ang lakas ng loob ni Claire Castro. Parang mas powerful pa siya kay ni Martin Romualdez. Ito ang sabi ni Claire Castro, mga kabibig, manahimik ka na lang muna. Claire Castro may unsolicited advice kay Romualdez. Nagbigay ng payo si Palace Police Officer Claire Castro kaugnay ng patuloy na pag-iingay ng isyu laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, lalo nang matapos ang sunod-sunod nitong pahayag sa publiko hinggil sa mga alegasyon ng korupsyon. Sa isang panayam, diretsahang ibinahagi ni Castro kung ano ang gagawin niya kung siya ang legal counsel ng mambabatas. Naku po. Sabi ni Claire Castro, kung ako ang lawyer niya, kung wala pang resolusyon, di ba sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Mananahimik na lang muna ako. Unless yung sinasabi niya, yan ay nasa affidavit niya. Hala. Ang naturang pahayag ay kasunod ng paglabas ng statement ni Martin Romualdez kung saan sinabi niyang politically engineered ang lahat ng ito. At sabi ni Martin na fall guy issue. Posible siya. Kasabay nito, kinaharap ni Martin ang mga kaso isinampan sa nagawang plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. So yun sabi, tingnan nyo ang pagmumukha ni Claire Castro. Sabi ni Martin, marami akong nalalaman tungkol sa kasulukuyang administrasyon. Ito naman ang sagot ni Claire Castro. Manahimik ka lang muna. Kung ako ang lawyer mo, kung wala pang resolusyon, 'di ba sabi mo wala kang kasalanan, 'di ba? Mananahimik na lang muna ako unless yung sinabi mong yan nasa affidavit mo. Na Martin, manahimik ka. Yan ang advice ni Claire Castro. Naku, para yatang iba na ang aking pakiramdam nito. Parang wala nang takot si Claire Castro kay Martin Romualdez. Parang sinasabi ni Claire Castro, nako, malapit ka na, Martin Romualdez. Huwag kang atat-atat na dyan. Huwag kang kung ano-ano mga video pinapalabas mo. Manahimik ka. Manahimik ka muna. Hala ka kabibig. Ganun na ka-powerful si Madam Claire Castro ngayon. Hindi na mabasta-basta talaga mga kabibig. Eto. Manahimik muna. Yan ang unsolicited advice ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kay former Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Yan. Dapat huminahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan, kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa flood control scandal at mukhang kumpiyansa ito, hindi raw muna niya pagsasalitain si Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Ombudsman nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Humingi din ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Ayon kay Romualdez, the budget does not begin in the House but in the executive sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nagbumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Dahil bago pa man ang ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Tiangco sa tanong ng Ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang nagsalita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Tanong niya kay Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? The fact that
former Speaker Martin Romualdez is acting this way, Hala ka. maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proprotectionan siya kahit pinsan. Hala Baka papunta na sa kanya yung Talaga ebidensya, to. kaya ganito yung reaction niya. Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at Zaldico pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Hala. Tanong naman ng abogadong si Yuse Castro, kay Romualdez na mismo nang galing na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon ngayon at noon. Sana raw, nagsalita na siya noon pa, Oo. lalo na noong may Tama build din si Claire. program sa ilalim ng dating administrasyon para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos Jr. administration ang umano'y korupsyon ng nakaraan. Wow. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News. Wow, iba si Claire Castro para hindi na mamana. Ikaw talaga, Madam Claire, kung ano-ano mga lumalabas sa bibig mo. Pero may punto naman si Madam Claire Castro, no? Sana noon pa lang nagsalita. Nagsalita itong inong si Dodong Martin Romualdez, mga kabibig. Ang tagal-tagal niyang nagsalita. Nung hinarang na siya papuntang Singapore, doon na siya nagsalita. Doon na siya pumalag. Naku, parang seryoso ang talagang labanan to, mga kabibig. Eto naman, ang report ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit ako ang mastermind? Hindi Wow. hindi naman Congress ang nag-i-implement ng mga flood control projects at substandard projects na yan. Mhm. Executive naman ang gumagawa niyan. Ang sinasabi dito ni Martin na hindi niya diretsang sinasabi ay si BBM Tama. ang mastermind. Pero mga kababayan, huwag nating kalimutan na sa plunder ay mayroong conspiracy, Correct. yung napagkaisahan nila Correct. lahat. Nagawin nito simula pa sa budget dahil walang flood control na ghost projects at substandard projects kung walang simula Correct. dyan sa budget na simula pa lang habang ginagawa ang budget ay naisip na nila na kikita sila ng kickback. Of At course. halos trilyon-trilyon na flood control projects ang nilagay nila sa budget. At Grabe, sinasabi no? ni Martin Romualdez, hindi daw niya yan alam. Ay ano ng klase ka namang speaker? Kung hindi mo alam yung budget mo, parang nakakapagtaka naman yan masyado. Na hindi mo pala alam. Ang sinasabi mo lang, si Saldi ko lang ang may alam niyan at si Cheese Escudero. Kaya dapat wala kang pananagutan. Pero ang conspiracy is the act of one, is the act of all. Yan ang conspiracy. Ang Galing. sinasabi dito, na hindi pa sinasabi ni Ombudsman, which I'm going to say, is this, that this conspiracy to plunder the coffers in the budget through these flood control projects that are ghost and substandard began in the preparation of the budget, Correct. not in the implementation of that budget. That the plan and design, there was one design that they all agreed on, that they were going to pack that budget in several years with flood control funds because it's very hard to trace flood control funds. Mhm. That's why May punto. ghost projects, ang dami-dami. Meron pang mga projects na napunduhan na sa ganitong taon, pinunduhan uli sa sunod na Grabe. taon. Pero lahat ay multo lang. Ghost lang. At hindi nakita noong nag-inspection na ang Secretary Vince Dizon. Ang sinasabi naman ng iba, kung si BBM ang mastermind, bakit siya ang nagpa-imbestiga? Ito po ang sagot ko. Ang hindi po talaga naisip ni BBM at ni Martin Romualdez na babaha ng Correct. ganong klaseng baha Correct. ang Agree. Pilipinas. They did not anticipate the hand of God. Correct. That's a result na kalbo-kalbo na ang forest natin. Mm. At ghost ang mga flood control projects ay bumaha ng todo. Hindi lamang sa Metro Manila,
kung hindi sa ibang parte pa sa mga probinsya. Sa Bulacan na lamang ay paulit-ulit na pinondohan itong flood control projects. Yung ibang mayor na hindi nila alam ang ginagawa ng kanilang congressman ay hindi lamang sila nagulat, napaiyak pa dyan sa Bulacan. Kaya sinasabi ni Martin, hindi siya ang mastermind. Pero conspiracy ito, Martin eh. The act of one is the act of all. Kaya kung sabihin mo, hindi totoo na ikaw ang mastermind, sabihin mo na sa amin na si BBM talaga ang mastermind.